God does not guide those who want to run their own life. He only guides those who admit their need of His direction and rely on His wisdom. Good morning everyone. Today po ay itutuloy natin na pag-aralan kung ano-ano nga ba ang mga desisyon na dapat nating ginagawa araw-araw para matupad ang purpose ni Lord sa buhay natin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon, makapag-inspire, makapag-motivate at makapag-lift ng spirit ng ating mga kapatid na babad sa social media platforms. Ito po ay isa sa mga goal natin na makaabot ng mga kaluluwa na naliligaw at dalhin sila sa paanan ng ating Panginoong Jesus. So tuloy po tayo. Ano-ano ba yung tatlong choices na dapat nating ginagawa araw-araw upang matupad natin ang purpose ng Diyos para sa ating buhay? Number 1 po, make Jesus your top priority. Number 2, anchor your thoughts and speech in God's truth. Itong dalawa po na to ay natapos na po natin na talakayan or pag-aralan. Pwede niyo po siyang balikan sa ating timeline at sa ating YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm. And lastly po, permit God to drive your future. Bakit po parang kailangan pang bigyan ang Diyos ng permisyo or permit na pangunahan ang buhay natin? Kasi po, mga kapatid, hindi po tayo pwepwersahin ng Diyos kung ayaw natin. Binibigyan niya tayo ng choice kung papayagan ba natin siya ang manguna ng buhay natin o hindi. Kaya nga kailangan nating piliin araw-araw na ibigay sa Panginoong Hesus ang trono ng buhay natin at siya ang paupuin at hindi tayo ang nakaupo. Kung ano ang ding niya, susunod tayo. Kung ano ang direction niya, ay dun tayo pupunta. Ito po ang ibig sabihin na binibigyan natin ng permit ang Panginoong Hesus na manguna sa ating buhay. Sabi po sa Kawikaan chapter 28 verse 26, hangal ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. Amen. Sabi po sa talata, ang tawag sa mga taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan ay hangal. Ang ibig sabihin ay wala sa equation ng buhay niya ang Diyos. Ang anumang choices na pinipili niya ay ayon lang sa kanyang sariling pagkaintindi at hindi nito tinatanong ang Diyos kung ano ang kalooban niya. Pero tingnan po natin ang kabaliktaran ng hangal ay karunungan. Sila yung pinagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng kanilang desisyon. Lord, bagamat malaki talaga ang sweldo na ino-offer sa akin dito sa isang company, gustong-gusto ko ito at kaya ko ito. Pero sabi mo, i-disciple ko ang aking asawa at mga anak at ang mga taong dinadala mo sa akin. Hindi ko po ito magagawa dito sa bagong trabaho na may ino-offer sa akin dahil iba ang oras at malayo ang lugar ng aking papasukin. Kaya magtitiwala po ako na susunod sa inyo. Ikaw na po ang manguna sa buhay ko. Another, Lord, ang asawa ko po nagloko. Sa aking pansariling pag-iisip ay ayoko na sa kanya at gusto ko na pong makipaghiwalay. Pero sabi niyo po, ang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang sabi niyo po ay kinamumuhian niyo ang divorce. Kaya Lord, ipagkakatiwala ko po sa inyo ang aming relasyon. Mamahalin ko ang aking asawa ng walang kondisyon. Nakakalungkot po, mga kapatid, kasi may mga taong nagsasabi na tinanggap na nila ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Kaya lang ay hindi naman tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon. Kapatid, tandaan po natin na ang Panginoong Hesus ay Panginoon. Kahit hindi natin siya tanggapin bilang Panginoon, hindi ito magbabago dahil Panginoon pa rin siya kahit anong mangyari. Kaya nga para sa ikabubuti natin ay kailangan nating magpasailalim sa kanyang pamumuno at pangunguna sa ating buhay. Ang ibig sabihin po ay hindi natin siya gagawing lisensya lang para makapunta sa langit. Kung hindi, itatalaga natin ang ating sarili para sumunod sa ating Panginoon o boss ng ating buhay. Ang ibig sabihin po ng salitang Lord sa Griego ay supreme in authority. Kaya nga pag sinabi natin tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon, ay ang ibig sabihin nito ay hinahayaan po natin na siya ang maging supreme authority o controller ng ating buhay. Ang ibig sabihin po, tayo ay susunod sa bawat utos at direksyon ng ating Lord. Bakit? Dahil siya ang supreme authority, ay ang utos niya ang mag-o-override ng lahat ng klaseng utos sa atin. Kapag siya ang Panginoon ng ating buhay, ay ang kalooban niya ang magsasantabi ng lahat ng ating kalooban o kagustuhan. Sabi po ni David Platt, the road that leads to heaven is risky, lonely, and costly in this world, and few are willing to pay the price. Following Jesus involves losing your life and finding new life in Him. Grabe po, di ba? Ang ibig sabihin ng pagiging alagad ng Panginoong Hesus ay hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili. Kung hindi, mabubuhay na tayo para sa Panginoong Hesus na tinanggap natin bilang Panginoon. Kaya nga tingnan natin kung paano natin ibibigay ang ating manibela sa Panginoong Hesus. Una, okay, meron po tayong tatlo na dapat gagawin. How to allow God to drive our lives. First, we must submit our ways. Sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang ibig sabihin po ng alalahanin ay picture ng parang nakapako ang ating focus at atensyon sa Diyos para sa ating mga
ginagawa. Nakatingin tayo sa Panginoong Hesus habang nag-aalaga tayo ng ating mga anak, habang ginagawa natin ang ating mga trabaho, habang ginagawa natin ang ating mga negosyo. Okay? Habang naghahatid at sundo tayo sa ating mga anak, ay sa Panginoong Hesus tayo nakatingin. Lord, tulungan mo po ang aking anak na makilala ka. Lord, tulungan mo po na ako na makita nila sa akin na tayo ay may malapit na relasyon, na makita nila sa akin kung paano ako mag-respond ng pagmamahal sa kanilang tatay. O kaya habang nagtatrabaho tayo ay nakatingin tayo sa Panginoong Hesus. Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng mabuting balita sa aking mga kasamahan. Tulungan niyo po akong maipakita sa kanila na ako ay alagad ninyo. Na-offend ako sa sinabi ng aking kasamahan, pero Lord, tulungan niyo po ako na mahalin pa din siya upang makita niya na ako ay totoong nakatanggap ng pagmamahal ninyo. Kapatid, ito po ang ibig sabihin na inaalala natin ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Sinisigurado natin na ang ating mga choices ay ayon sa kalooban at kapamaraanan ng Diyos. Kinikilala natin na ang pamamaraan niya ay hindi isang option, kung hindi ito ay utos at ito ay direksyon na dapat sundin. Kailangan dumating tayo sa point na araw-araw sa ating mga choices ay sinasabi natin na Lord, your will be done. At pag ginagawa natin ito ay sabi sa talata, ituturo niya sa atin ang tamang landas. Ang ibig sabihin ay hindi tayo maliligaw at hindi tayo magkakamali. Sabi po ni Winky Pratney, God does not guide those who want to run their own life. He only guides those who admit their need to His direction and rely on His wisdom. Now, maaaring tayo po ay lumaki sa isang hindi magandang sitwasyon at ang ating mga magulang ay hindi naging magandang halimbawa sa atin. At ikaw ngayon ay sumusunod sa kanilang yapak. Kung ano ang ginagawa sa atin ng tatay natin before, ay ginagawa na din natin ngayon sa ating mga anak. Mali po ito, mga kapatid. Hindi porke ang tatay natin ay lasinggero, sugurol, palamura at mainitin ang ulo ay dapat na maging ganun din tayo. Okay lang na yung maging okay lang na sumunod tayo sa yapak niya. Hindi po, mali po ito, mga kapatid. Hindi porke ang nanay natin ay palaging busy at walang time sa atin nung tayo ay maliliit pa, ay dapat na maging ganun din tayo sa ating mga anak. Mali pa rin po ito. Ipasakop po natin sa kapamaraanan ng Diyos ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Kapatid, simulan nating iwanan ng mga maling nakagisnan at nakasanayan natin at simulan nating ipasakop ito sa kapamaraanan ng Diyos. Permit God to drive our future. Ate Jen, ang dami ko ng mali, ang dami ko ng mistakes. Again, kapatid, tandaan po natin na pagdating sa ating mga pagkakamali, mamimili lang tayo kung gusto ba natin na ang mga pagkakamali nito ang maging daan para lalo tayong bumagsak at manghina, o pipiliin natin na gawin ang mga mistakes na yan bilang learning experience upang magpapalakas sa atin. Ang mga disappointments, defeats, failures ay instrument ng dyablo para pabagsakin tayo. Pero instrumento din ito ng Panginoong Diyos na ang mga mistakes natin para tayo ay palakasin. Ang tanong na lang po ay kanino natin ipapagamit ang mistakes natin? Sa dyablo ba o sa Diyos? Sino ang pipiliin natin na manalo sa buhay natin? Ang Diyos ba o ang dyablo? Kapatid, balik po tayo kay Lord. May nagsabi po, it is never too late to do the right thing. It is your decisions and not your position that determine your destiny. Kapatid, gusto mo bang magkaroon ng totoong tagumpay sa mata ng Diyos? Permit God to drive your future. Sumunod ka din sa Kanya sa utos niyang ipagamit ang ating mga sarili para sa Kanyang kaharian. Maaaring sinasabi natin, Ate Jen, hindi ko naman pinipigilan ang ibang tao na lumapit sa Diyos. Wala lang talaga akong time, Ate Jen. Kapatid, mali pa rin po. Basahin po natin ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 12 verse 30, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Kapatid, ito po ang tandaan natin. Hindi tayo pwedeng maging neutral. Kung hindi tayo kasama sa gawain ng Panginoong Hesus na magligtas sa mga naliligaw, hindi tayo sumasali sa mga pagpapalago na gawain para tayo ay masanay sa pagbabahagi ng mga balita, ng mga mabubuting balita, magagandang balita at paggawa ng alagad. Hindi natin pinapalago ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi natin pinapagamit ang ating time, talent, and treasure sa Diyos. At minsan active tayo, minsan hindi. Walang commitment. Kapatid, ayon po sa talata, tayo ay nagkakalat. Kung hindi tayo kasama sa pag-harvest at pagtitipon ng mga nililigtas, ay kasama tayo sa nagkakalat. Kung hindi tayo part ng solution, ay part tayo ng problema. Kaya mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikita ba sa aking mga choices na hinahayaan ko na ang Panginoong Hesus ang magmaneho ng buhay ko? Ako ba ay nagbubunga ng mabuting ugali at nagdadala ng mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos?
Ano ang pruweba na nakikita sa buhay ko na ang binibigyan ko ng permission or permit ang Panginoong Hesus na pangunahan ang aking buhay? Kapatid, kapag nakita natin na tayo ay nasa middle ground or neutral lang, ay pagsisihan na po natin ito at simulan na po nating magpasakop sa panawagan ng Diyos sa atin. Sabi po ni Alison Gapa, Boatke, remember, if you're heading in the wrong direction, God allows U-turns. Next po, hindi lang tayo magpapasakop sa kapamaraanan ng Diyos, kung hindi pipiliin din nating yumukod sa Kanya ngayon na at hindi sa ibang araw. Bow now to Jesus, not later. Sabi po sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Amen. Kapatid, darating ang araw, sa ayaw at sa gusto natin ay luluhod tayo sa Panginoong Hesus. Nasa atin ang choice kung luluhod tayo ngayon sa pagsamba sa Kanya o luluhod tayo balang araw sa takot dahil nakita natin na ang glory at supremacy ng Panginoong Hesus. Pangatlo po, kung gusto natin na ang Panginoong Hesus ang mag-drive ng ating buhay ay you will choose to depend on God for your future. Okay? Let us choose to depend on God sa ating mga kinabukasan. Pipiliin natin na ipagkatiwala ang ating hinaharap sa Diyos. Bakit? Kasi hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa atin 5 years from now or 10 years from now. At dahil dito, pwede tayong magkamali sa choices natin na base sa sarili nating karunungan o pakiramdam. Naalala ko po, si Isaac na tempt na pumunta sa Egypt kasi nagkaroon ng tagutom sa kanilang lupain. Alam ni Isaac na mayaman ang bansang Ehipto, kaya lang ay ito ang sabi ng Diyos sa kanya. Sabi sa Genesis chapter 26 verse 2, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Now, mayroon pong choice na pagpipilian si Isaac para sa kanyang future. Ang magtiwala sa kanyang karanasan at kaalaman o magdepende sa Diyos. Mamimili siya kung makikinig siya sa opinion niya o sa sinasabi ng Diyos. Kapatid, praise God dahil naging tama ang choice ni Isaac. Nagtiwala siya na sumunod sa Diyos at dahil dito ay pinagpala siya ng Diyos sa gitna ng taggutom sa kanilang lupain. Sabi po sa Genesis chapter 26 verses 12 to 13, nang taon ding iyon ay nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Amen. Grabe po, di ba? Dahil sa sobrang yaman niya ay naiinggit na ang mga Filisteo sa kanya. Now, ang tanong po ay sino ang nasa matinong pag-iisip na magtatanim sa gitna ng tagtuyot? Wala. Pero po si Isaac ay nagtiwala sa Diyos para sa kanyang future. Lord, alam mo namang tagtuyot ngayon at kailangan naming magtanim para may kainin kami. Kaya pupunta sana ako sa Egypt para doon kami maghanap buhay. Kaso sabi mo, dito lang po ako, huwag po akong aalis. So magtitiwala po ako sa inyo at ipapakita ko sa inyo ito sa pamamagitan ng pagtatanim ko kahit tagtuyot. Ikaw na po, Lord, ang magbunga. Bahalang magpabunga ng mga ito. At dahil sa pananampalataya ni Isaac ay pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpapasagana ng ani ng tinanim ni Isaac. Kapatid, meron bang inutos sa iyo ang Panginoon at tapos sabi mo, ang hirap magtiwala kasi malabo ang sitwasyon? Kapatid, sumunod ka sa Panginoong Diyos. Dahil una, ito ay testing. At pangalawa, ito ay matalinong choice na gagawin natin dahil mapapabuti ang iyong landas. Si Joshua po ay ganun din. Nakita natin sa kanya ang tagumpay. Matagumpay nilang nasakop ang maraming bayan sa Kanaan. Matagumpay niyang pinangunahan ng mga Israelita. Pero alam niyo po, hindi naman ito magagawa ni Joshua kung hindi ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Kung hindi ang direksyon ng Diyos ang sinusunod niya. At dahil sa pagmamahal niya sa mga Israelita, ay nung malapit na siyang mamatay, ay pinatawag niya ang mga ito at binigyan sila ng hamon ng pagpipili. Sabi niya sa mga Israelita na naging mabuti ang Diyos sa kanila. Ipinaalala niya na pinakawalan sila ng Diyos mula sa pagkaalipin. Kaya sabi niya na sambahin natin ang Diyos sa tamang paraan. Hindi siya gaya ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga kapatid, kailangan nating mamili ngayon. Naging napakabuti ng Diyos nang ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang bayaran ang ating mga kasalanan. Now, ito po ang hamon ni Joshua noon sa mga Israelita at hamon din po sa atin ngayon ng Diyos. Sabi sa Joshua chapter 24 verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Kapatid, nais ng Diyos na tanggalin natin ang anumang nagiging Diyos-Diyosan natin, ang anumang nagiging hadlang para siya ang mag-occupy ng puso natin ng buong buo. Gusto niyang tanggalin natin ang mga bagay na mas pinagkakatiwalaan natin kaysa sa Kanya. Kapatid, mamimili po tayo. Mamili na tayo ngayon. Isusuko na ba natin ang buhay natin ng buong buo 100% o mananatili tayo sa ating mga Diyos-Diyosan? Ang ibig sabihin po ng isusuko natin ang ating buhay ng 100% ay hindi natin gagawing additional ang
Panginoong Hesus sa buhay natin. Dagdag sa religion, dagdag sa credentials, dagdag sa pastime, dagdag sa kaalamang intelektual, dagdag sa accomplishment natin, dagdag pogi points sa nililigawan natin or dagdag sa kung anumang meron tayo. Mali po ito mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay hindi pangdagdag sa buhay kung hindi siya ang buhay. Tanggalin po natin ang ating sarili sa eksena at siya ang hahayaan nating mag-drive ng ating buhay. Kaibigan at mga kapatid, may purpose ang Diyos sa atin at meron tayong destiny o tadhana na nakatakda. Pero para po malaman ang purpose natin ay kailangan nating hayaan na ang Diyos ang manguna sa ating buhay at magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagpili natin araw-araw na gawing priority ang Panginoong Hesus sa ating buhay. I-align po natin ang ating sarili sa mga iniisip at sinasabi sa katotohanan ng Diyos at pangatlo po hayaan natin na siya ang mag-drive ng ating buhay. At pag ginagawa po natin ito ay makakarating tayo sa destiny na itinakda ng Diyos para sa atin. Maaaring kinakausap ka ngayon ng Panginoong Diyos at gusto din natin baguhin na ng Diyos ang Di kumain ng mga yan tapos di ulit pa kakainin dito. Di sila mamamatay sa gutom. Sa iyo. Kapatid, ito ang pagkakataon mo para mangyari ito. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa krus at pag ginawa mo ito ay patatawagin Ano to? Santa Maria na to? mga kasalanan. Ano? Bibigyan ka ng buhay na walang Anong lugar at to? kapangyarihang gawin ang kalooban niya sa iyong Norte. buhay. Kung ito ang nais mo kapatid, kung ito ang nais ng puso mo ay ipahayag mo sa kanya ang iyong pananampalataya. Marami ding nagbababoy dito Kahit nasaan ka ngayon, Nagbababoy ay sabihin dito, mo sa nag-aalaga ng kanya, mga Panginoong Hesus, inaalin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako, nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Kaya ngayon ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalagdan ko na ang aking kasalanan. Tatalagdan ko na ang aking mga Diyos-Diyosan at ikaw na ang mabubuhay sa akin. Salamat sa isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Sa ating pong pagtatapos ay iiwan po natin ito sa inyo. Sabi ni Henry Blackaby, if you have been given a word from God, you must continue in that direction until it comes to pass, even 25 years like Abraham. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi ko alam kung bakit ka huminto o kung ano ang mga pagsubok ang pinagdadaanan mo. Pero kapatid, alalahanin mo na Di mahal na kumain mahal ng ka mga ng yan Diyos. Hindi tapos siya di pwede ulit magkamali sa magandang pakakainin plano dito. niya sa iyo. Piliin sila mo na magtiwala sa mamamatay kanya sa at hindi gutom. sa iyong pakiramdam. Ngayon na ang panahon ng pagbabago. Simulan mo siyang piliin araw-araw sa lahat ng area ng buhay mo hanggang matupad ang iyong destiny. At pag ginawa mo ito ay magtatagumpay ka sa hinaharap. Tandaan mo na ang lahat ng choices na Ano to? meron tayo Santa ngayon na Maria ginagawa na to? natin ngayon ang magtatakda ng ating destiny. Kaya maging maingat Anong tayo lugar sa mga to? choices na pinipili natin. Again, ang tatlong desisyon po Norte. na magpapabago ng ating kinabukasan ay make Jesus your top priority. Pangalawa, anchor your thoughts and speech in God's truth. At Marami ding permit nagbababoy God to drive dito, your future. God bless everyone. At salamat po sa Nagbababoy inyong dito, pakikinig. nag-aalaga ng Kalimutan mga- mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Bakanay Spiritual, and pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayong lagi.